Andito na naman tayo sa panibagong yugto ng buhay ko. Hindi na bago itong pagbablog ko pero ang bago sa atin ay for the first time. Luluwas tayo upang magtungo sa bayan kung saan nandoon ang katahimikan at kalmadong pamumuhay, ang Sablayan Mindoro. Doon tayo mamamalagi ng matagal na panahon, hindi para lang ipagdiwang ang Kapaskuhan pero upang masaksihan na rin at maranasan ng isang batang lumaki sa syudad ang buhay probinsya. So, ayun lang guys. Update lang. Nasa Caloocan ako ngayon. Then, hindi na ako nakapag-video kanina doon sa pagbiyahe ko. Sa dami nga kasi ng mga dala kong gamit. Lumabas ako ng alas 5 na ng hapon. Then, nakasakay ako ng alas 6 na. Kasi sa dami po na nagbabaksyon ngayon. Marami talagang mga pasahero sa bus. Lalo na ngayon dahil nga magpapasko. Tayuan na rin yung mga tao doon sa bus na nakita ko. So, hinintay ko talaga magkaroon ng maluwag-luwag na ano. Dahil nga, marami rin akong dala. So, para hindi na rin makapekto doon sa mga sasakay ng mga bago. Then, sumakay ako ng LRT. At yun nga, in-expect ko na rin nakakalkalin talaga yung mga gamit ko. Kasi syempre, maleta yung dala ko. So, kailangan talagang tignan ng mabuti yun para din sa safety purposes ng pagsakay sa LRT. Ngayon, nandito kami sa computer shop na sa daming kamag-anak. Dito kami tutuloy ngayon muna for a while, pansamantala para maglakap ng energy kasi yun nga, bukas na aga rin iisip namin. Actually, hindi pa kami aalis agad. Iisip kami ng alas 4 para magluto, para tumulong, syempre, para makapag-prepare ng makakain while nasa biyahe. Kasi yun nga, so sobrang haba ng biyahe, baka magugutom, mahihilo. After nun, tuloy-tuloy na rin mangyayari. Mabiyahe kami, pagdating Biyahe na doon. ilang oras, tapos pag nakarating na kami sa Batangas, nasakay na yung van namin sa Balito. After nun, bababa kami dire-diretso na. Pagdating namin sa playa, syempre, mag-prepare pa ng mga pagkain. Then, yung mga kasama, syempre, Dami-dami papainin. yung kami. Then, tignan natin kung ano yung mangyayari doon, kung ano pwede natin i-explore sa ganda ng Sablayan, at tignan natin kung ano ang magagawa natin mga adventure. Kailangan ma-meet natin yung mga dapat natin ma-meet. Tignan natin kung ano yung magiging bond, kung ano yung magiging memories na magagawa natin. Parang gusto ko kasi na parang ngayon na mag-vlog na lang for memories. So, kapag tumanda kami, pag tumanda yung pamangkin ko, na may mababalikan siya moment na, ito yung nangyari sa amin. Parang, ito yung nangyari sa amin doon 2024. Parang, ang hirap i-let go yung mga memories. Tapos, hindi mo siya nasa-save. Though, nasa-save naman natin siya sa utak natin. Pero, aminin naman natin sa hindi. Talaga, darating sa punto na may makakalimutan talaga tayo. So, para hindi natin siya makalimutan, gagawa tayo ng maraming memories, bonding, lungkot man yan, challenge man yan, adventure man yan, masaya man yan, away man yan, lungkot man yan, kahit ano, at least mababalikan natin siya, mapupulutan natin siya ng aral, at sasabi natin, eto pala ako dati, tapos darating ka sa punto na, ito na ako ngayon, ito yung ako dati, kung gaano ako masaya noon, ganito ako masaya ngayon. Para ang sarap niyang balikan. So, ayun lang, kailangan masaya tayo, kailangan masaya yung mangyayari natin. Di ba? Dapat masaya tayo. So, bana? Mana! Bana!
So, ito na nga guys, papakita ko kung ano yung, kung gaano kagulo yung iniano namin. Pero okay na rin naman. As usual, sanay naman kami kung ano yung mahihigaan, kung ano yung itsura ng mahihigaan. Sanay naman ako doon. Okay lang sa amin kung ano maging setup na mahihigaan namin. So, tingnan nyo yung pwesto ng higaan namin. So, Gaano kagulo. eto, ipapakita ko kung gaano kagulo. Pero okay din naman. Check nyo. Di ba? Computer shop talaga siya. Actually yan. Computer shop siya. Then, siya yung naglatag ng higaan namin. Then, may dalawang una lang kami. Then, yung mga ibang gamit namin. Gamit So, na ayan. dadalhin. Oo. Then, ayan. Makikita nyo. Pero naka-aircon naman kami dito. Naka-aircon Sa tulong kami. naman ng pamangkin namin. Napisan ko na i-allow yung aircon. So, medyo comfortable naman kami matulog dito. Then, ayan, yung tsura niya. Ayan siya. So, yun lang yung magiging tulugan namin. So, feeling ko naman safe naman yung pagtulog namin at magiging comfortable naman yung pagtulog namin. Ayun ang akala namin na makakatulog na kami kaagad. Pero akala lang pala yun dahil sa sobrang pagod ay dinatnan na rin kami ng gutom kaya naisipan namin na kumain muna. Pero ang hindi namin expect ay mapapaaga pala ang pagsubok natin. So, samahan niyo kami. Totoo niyan, hindi kami makatulog. Ay. May nakaharap na lasing po. The Spider-Man po kami. Nagmamakahirap po kaming dumaan para lang na siya magising. Sobrang lasing po. Ayun o. Ay ka naman, sa vlog ko. May bata malikot. Kaso, aakyat kami. Pero, iba na naman yung posisyon niyo. Oh, may isa pang bata. Oh, kanina. Saan ka galing? Saan ka galing? Sabi ko, akit kayo. Oo. Doon kasi kami matutulog. Oo, daw kami matutulog sa taas. Eh, iba na posisyon niya. Kaya yan, kuwang pa ito. Dito. So, nagbe-brainstorming kami. Hawakan niyo kasi na lang itong balde. Hindi namin alam Ah. kung paano kami aakyat. Kasi Tatapakan nga namin. Pababy lang. Paano yun? Bata at basta. Sa mga oras na to, bata na pinagdesisyon ko kung paano kami makakakyat nang hindi magigising ang nagpapahingang tao. Dahil miski ako sa sobrang pagod, hindi na rin ako makapag-isip pa dahil na rin siguro sa gutom. Pero ang nakakabilib ay dahil ang batang ito ay madiskarte. Kita nyo naman kung paano niya kami tulungan. Kilala na rin kasi yan dito sa amin bilang batang madiskarte. Kaya hindi na rin makapagtataka kung madali na lang para sa kanya ang mga ganitong klaseng problema. Nakataan na rin kami wakas. Padi dulu.
update guys, umalis kami mga alas 6. Then, actually, hindi ko na na-video yung kanina kasi sobrang daming nangyari. Nagpag-aas kami, then may pinuntahan pa sa hotel, then may sinunto. After nun, biyahe, nakatulog din ako. Time check, magte-10 na. So, what's up guys? Ngayon, nandito tayo ngayon sa pilahan ng mga sasakyan papunta at para makasakay doon sa barko. As of now, ang akala namin, alauna kami, alas 12, 11, 10 tayo, akala natin 10:30 tayo makakaalis. Pero, akala lang namin yon. So, ang hindi namin inaasahan ay parang alauna na, mag-alas 2 na hindi pa rin kami nakakaalis. So, ginagawa naman ng paraan, as in, wala talagang usad yung, yung sasakyan namin doon sa pila. Ang dami na namin ginagawa dito, kumain na kami dito lahat-lahat, nag-TikTok na lahat-lahat, wala pa rin talaga. Expect namin, makakaalis kami ng mga anong oras, sa tingin mo? Alas 5. Uy! Alas 5, sa tingin namin mga alas 5 kami makakaalis. Doon naman kami nagkamali. Ay, ang akala naming alas 5 ng hapon makakalis ay nagpang-abot pa kami ng gabi. Dahil na rin sa dami ng bumabiyahe at sa dami ng modus na nangyayari. Hindi pa rin talaga mawawala ang bayaran pagdating sa ganitong klaseng biyahe. Na para mauna lang ay may sabuatan na mangyayari. Pilipinas nga naman. Pero kahit anong haba ng biyahe, kahit anong pagod at sakit ng aming mga katawan sa nagsisiksikang sasakyan, isama mo na rin ang puyat. Makakarating at makakarating pa rin naman tayo sa ating paroroonan. Ating umawak ng labi. Saka dumaan. Ay, para sa